guys! Narito na naman po tayo sa Sabi ni Daddy's Vlog at narito na naman po tayo para magkwentuhan. Ang sarap po mag-unat-unat pagkatapos po ng paglilinis pero hindi pa po katapos. Marami pa po akong ayusin at lilinisin dahil yan po ang aking trabaho dito. Mag-epekto na po ang aking gamot. Kailangan po matapos ko ang mga gawain ko after 2 hours dahil after that malolobat na naman po ang aking Parkinson's disease at magiging robot na naman ako. Ganyan po talaga ang buhay. Kailangan pong mag-move on. Kung hindi po mag-move on, wala pong mangyayari sa ating buhay. Kailangan pong accept natin kung ano man meron tayo at kung ano ang dadating pa sa ating buhay. Ano man yan, pangit man o maganda, kailangan natin ayusin yan para sa ikaunlad na sambayanan. Okay, narito po tayo sa aming bahay at ano daw? Nais ko po kayong itour at ipakita ang aming ukay-ukay. Eto po. Ayan, nakasabit po. Sabihin nyo na kung sino magmamain. At yan po ang aming ukay-ukay. Yan po ang aking mga jacket na ukay-ukay. Actually, mga ano po yan. Lagay ko muna po ito sa kwarto ni sister. Kanyang damit. Actually, ano po, yan po ay pinapatuyo namin sa heater dahil hindi po siya matutuyo pag nasa labas lang. Kahit na po mainit, natatalo po ng lamig. Hirap po na talaga magpatuyo sa araw na ito. Kung magastos ang winter. Masyado po magastos ang winter dito. Talagang kuryente, labada, sabon. At ang damit po, 3 piraso po to. Tapos mabigat pa po yung mga pang... Minsan nga po hindi na ako nag-underwear eh. Kaya pag naglalakad po kakalog-kalog. Pero hindi po 3 yun ha. Jampana lang po yun. Yung 3. Ayan. Medyo maliwanag po. Kasi meron akong ring light. Ayun po. Nakita niyo po yun. High-tech po ang mga gamit ko rito. Pero eto pa po isa. Yan po, high-tech po ang gamit ko. Hindi naman po tayo mayaman para magkaroon ng mga ganyang gadgets o mga ano. Siguro po sa susunod na panahon, pag kaya ko nang bumili o pag kaya nang bumili ng marami. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ay ang pagtitipid. Yan. Hindi naman po masama magtipid. Okay lang magtipid. Kailangan lang natin ayusin ang paggamit ng pera natin. Kailangan po natin na isipin na kung ano ang mahalaga at hindi mahalaga na dapat nating bilhin o hindi. Okay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Sa pagtitipid po, malaking tutulong ito lalo na sa mga kababayan natin na nahihirapan o nahihirapan mag-budget kasi minsan hindi po nila mapigilan ng gumastos lalo na po pag dumaing na yung kanilang mga anak. Yan po ang ating problema. Naman po ang mga bata o ang ating mga anak pag dumaing na sa mga magulang, wala na po magawa, laglag na po tayo, talagang point. Wala na po tayong magagawa. Talagang mahirap pong i-budget ang pera. Lalo na po pag wala kayong pinagkukunan o may kukunti lang yung ating kinikita sa ating pangangailangan. Ngayon po, ang una-una po nating gagawin ay orderin lang po. Orderin? Saan kayo orderin? Kailangan lang po nating bilhin yung mga importanteng bagay. Halimbawa po, sa pagkain, kailangan po talagang budget ang pera. Hindi naman po tayo nagtitipid, kundi inaayos lang po natin ang paggamit ng pera. Yan po.
Sa pagkain po, kailangan nung mga panahon noon, talagang pag nagsigang ka po, talagang halos lahat ng gulay sa bahay ko po pwede mo na ilagay. Pero hindi na po pwede ngayon yun dahil napakamahal na po ng bilihin. So kailangan po konti-konti lang. Kailangan meron ka mga 3 elements, spell elements. L na lang. O kailangan meron kang 3 ingredients para singot pa more. Kailangan po meron kang 3 ingredients lang para kasi kung sinigang lang naman, ang main lang naman dito kung hipon o isda o karne ng baboy o baka. Manok, sinampalo ko manok, yun meron. Yun po ang ating kailangan gawin. Kailangan po nating magtipid sa panahon po ngayon. Dahil po sa napakalaking gastusin ng mga tao o natin, isa pa rin ng paglalaba. Aaminin ko po, medyo weirdo kasi bihira naman po kami magputing damit dito. Kaya may mga ilang piraso pong damit na puti, inihalo na po namin sa decolor. Hindi naman po humahawa. At saka, ang paglalaba po namin talagang kahit na po hindi naman po heavy duty ang mga washing machine dito. Talagang isinisiksik namin para magkasya at malabhan lahat. Kasi sayang po ang sabon at kuryente at tubig. Ngayon po, meron din kaming mga damit na kailangan inet na po namin yon para yung mga delicate na damit, ano ba tawag dito? Yung masisela po talaga nakanet para po talaga sabay-sabay na maglaba. Sabay-sabay sila aalawan at sabay-sabay silang isasampay doon sa may heater. Yan, para po matuyo. Malaking tipid po yan. At ang damit po rito, hindi ko po sinasabi kasi winter season po, hindi po masyadong madumi. Ang pantalon ko nga po umaabot ng 1 linggo o ang jogging pants kong pantulog inaabot ng mga 3 araw. Para lang po kung malalagyan talaga ng mga pagkain o ng mga sarsa, talaga lalaban na. Pero dito po hindi kami basta-basta naglalaban ng damit kasi talaga pong malinis pag winter. Wala kang maaamoy. Yun po ang kaibahan sa Pilipinas kasi po sa Pilipinas lagi tayo pinapawisan kasi po mainit ang panahon. Kahit na po malamig ang panahon, talaga po madumi dahil ngayon po meron din tayong tinatawag na sa pagtitipid ng ilaw. Pwede naman po natin patayin ng ilaw o pwede naman natin hinaan ng ilaw. Pag tayo'y nanonood ng TV o pag tayo'y walang ginagawa, halimbawa sa kusina, pwede natin patayin ng ilaw kung maliwanag naman dito sa sala. Malaking tipid po yan. Malaking tipid po yan sa amin at sa inyo rin. Kasi minsan po ugali po natin na minsan magbubukas tayo ng TV pero nagse-cellphone lang tayo, hindi naman natin ginagamit ang TV. Iba pala yung TV, sa likod yun. Mahirap po yung maraming bukas na kasangkapan, lalo na pag ginagamitan ng kuryente. Yan po. Kita nyo po dito, meron niluto si Utol na apritada at meron pong chicken fillet. Yan po. Ito po ay niluto niya kahapon, kagabi. Ito po ay kakainin pa namin. Napagkakasya po namin yan kasi kailangan po magtipid. Marami po nagugutom. Hindi nyo pwede pong itapon yan. Although nagluto po siya ng tinola na uulamin din namin, aabot po yan hanggang bukas. Dahil ang delikado lang naman po yung si Bunso. Ayan. Kailangan po magtipid sa panahon ngayon. Kaya po tayong mahihirap lang, kailangan ituro natin sa ating mga anak na ang pagtitipid o pagsisinop ng mga bagay na kapaki-pakinabang.
natin masamang ituro yan sa mga bata, lalo na pag maliliit pa sila. Kasi yan po kinalakihan namin, yan po tinuro ng mga magulang namin sa amin. Kaya sana kayo din, ganun din sa inyong mga anak. Kasi next English. Ngayon po kasi, ang mga bata, talaga po masyadong masyadong mapili na po. Hindi po pwede yung isa lang ang ulam. Kasi sinanay po natin tayo nga lang buntot ng tuyo. Katalo na isang plangganang kanin, tsaka kapiraso buntot ng tuyo. Okay na. Kaya malaking tulong po yan sa kanila kasi mas maganda po yung sanay ka sa kahirapan. Mahirap po yung masanay ka sa luho. Tapos excuse me po. Tapos sasanay ka sa hirap. Tayo nga nung maliliit pa talagang kumakain tayo nag-uulam tayo ng asin. Nagdidildil tayo ng asin, nag-uulam tayo ng toyo, nag-uulam tayo ng mantika, at nag-uulam tayo ng kape. Yan po. Nakakalungkot naman po na iparanas pa natin sa mga anak natin yan o maghirap tayo dahil lang sa hindi natin pagtitipid o pagpapalayo sa ating mga anak. Kaya dapat po kailangan tuturuan natin sila at mag-isip sila na yung mga pinagdaanan natin ng mga panahon noon iba na sa panahon ngayon. Kailangan po talaga sa panahon ngayon dahil sa mahal ng bilihin, buti pa po pagkain nagmamahal. Umugod sila. Sa mahal ng bilihin po, mahirap na po talaga at mahirap po talagang kitain ng pera dahil kailangan natin po magtipid sa lahat ng bagay. Sabihin po natin sa ating mga anak na kahit nasa simpleng bagay lang yan o sa simpleng pagkain lang yan o sa simpleng pamamaraan lamang yan makakatulong sila o makakatulong sa inyong pamumuhay. Dahil po pag tayo po nagkasakit, tayo mga magulang, sila rin po mahihirapan. Kailangan po natin ituro yan isa-isa sa kanila para po magkaroon sila ng pananaw na ang mga bagay na dapat na gagastusin o ibibili ng isang pagkain o bagay ay pinaghihirapan at kailangan hindi wawaldasin. Yan po ang mga bagay na dapat nating ipanuntunan sa loob ng tahanan. Yan po. Ngayon, ang isa pa po natin pag-uusapan ay yung pagbili ng isang bagay. Ito po magandang topic po to. Kailangan po wag na tayo mag-isip-isip pa. Po, matalino tayo. Ako ba yun? Hindi ako matalino. Kailangan po matalino tayo sa gamit ng pera. Ngayon po, kailangan ang isang bagay na dapat nating bibilhin na importante ay kaya nating bilhin ng 3 beses bago po natin bilhin ito. Halimbawa po, pumunta tayo sa department store. Kailangan po yung nagustuhan mong bagay kailangan mong kung halimbawa po sa 100 piso ang halaga, kailangan meron kang 300 kasi magagamit mo po yun sa ibang bagay o kailangan matipid mo po yun o kung hindi naman importante, huwag mo na lang bilhin. Yan po. Kailangan nating isaalang-alang ang lalim, isaalang-alang. Kailangan po natin na isipin na ang mga bagay na hindi importante ay pinag-iisipan mo na mabuti. Lagi mong iisipin ng 3 beses o kailangan iwanan mo muna. Sino iniwan? Puro parinig o kailangan mo siyang balikan kung sa'yo pa. Di para sa'yo. Parang pag-ibig yun balik po tayo. Nalilito po ako. Ang tayo kong pinagdaanan. Grabe. Ganun po. Sa totoo lang yan po ang kailangan natin gawin. Kailangan po natin na pag-isipan mabuti kung kailangan ba dapat natin ang isang bagay na ito o kailangan ba natin bilhin agad ito para po malaman natin ang halaga
ng perang bibitawan natin. Mga kaibigan at mga kasama sa ating kwentuhan ngayong hapon, sana may kahit konti man po nakatulong ako sa inyo para po sa ating topic na pinag-uusapan na di biro ang magtipid. Kailangan po natin na pahalagahan ng ating pera o ang ating budget para po makaraos tayo sa hirap ng buhay. Dahil patas na po ang bilihin, ang height na lang po hindi tumataas. Kaya po nais kong ipaalam sa inyo na talagang meron pong kaginhawaan na idudulot ito para po sa ating lahat. So, nais ko po sabihin na masaganang buhay sa lahat at ulanin kayo ng grasya at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po si Daddy Feb o ang sabi ni Daddy na nagsasabi sa inyo na maging masaya at maligaya ngayong 2024. Paalam! Bye-bye!